Ayun, katatas lang na midterm ko today. Yes. Kumusta naman midterm mo, Nay? Ano? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Hi guys! On the way kami sa CNC para sundayin si Nanay. Kakatapos lang na midterm ni Nanay. Are you happy, Aya? Yan, makakalabas ulit kami at makakagala. Pero anong oras na ba? Hapon na mag-alas 4 na siguro or 4 PM na. Yan, medyo makulimlim. Pero maganda na panahon ngayon. Hi guys! Eee, what's that? Pero maganda na yung panahon ngayon. Ano na kasi nag-positive degree Celsius na. Parang nasa 10 degrees ngayon, 10 degrees Celsius. Kaya, ayan, lalabas kami ngayon. Sundayin natin si Nanay na. Ayan guys, dahil nag-positive degree Celsius na ngayon, natutunaw na yung mga snow. Kaya, maganda na yung daan ngayon. Wala na ganong snow sa daan. Ayan, chinek ko guys, ano pala, 8 degrees Celsius sa labas. Pero malamig pa din yun para sa amin. Kaya ayan, naka-jacket kami parehas ni Aya. Hi daw sabi ni Aya. Yan, kaya kagandahan ngayon, natutunaw na nga yung mga snow sa paligid. Lalo na yung daan. Kaya ayun, hindi na masyadong madulas. Nung mga nakakarang araw, medyo maaraw. Pero ngayon, makulimlim maghapon. Kaya hindi ganun kainit. Nung nakakaraan talagang nag-positive 10 degrees Celsius na. Kaya medyo mainit na yung weather dito, yung temperature. So ayan, ngayon sasunduin muna namin si Nanay dahil tapos na yung midterm niya. Kaya tara guys, mamaya na lang ulit. Hello mga kabuji, nasundo na ako ni Aya at ni Tatay. Nakatulog na si Buji. Bali galing ako. Laro ng laro kanina, nakakatulog na pagsa. Kaya kapag pasok sa sakin, yung nakapunsa. Ayun, katatas lang na midterm ko today. Yes. Kumusta naman midterm mo, Nay? Ano? Oh no! Kaya pa ba? Kaya pa ba? May ulo ko. Kinakaya naman. Hindi siya katulad ng ina-expect kong sobrang hirap. Wow! Hindi, mahirap pero hindi yung sobrang hirap na. Ayun, may balak namin sana talaga, punta kami sa Clayton, tinitingnan namin kung ano itsura nung park kasi nga si Aya din ako. Kaso, mukhang malamig pa rin Tsaka hapon na mag-5 na kaya malamig na yan. Lang sa mga papunta dito, itong vlog na to para lang extra information lang about sa studies dito sa Canada, kung paano yung kasi syempre iba yung curriculum dito, iba yung curriculum sa Philippines na nakagisnan natin, pero almost the same naman yung mga activities, more on lecture, discussion, presentation ng mga students sa end of the semester, tapos case studies, quizzes, in-class exercises and activities, yung mga ba kayo na yung mga reporting, ganun? Minsan lang. Yun nga yung sasabi ko, presentation at the end of the semester. Minsan lang Parang yun nga ina-expect ko. Gano'n kasi nung nag-masters ako sa Philippines, saka Ako din, nag-masters ako talagang halos lahat. Diba, reporting reporting. Kada topic, kayong mga students ako mag-report. Dito ewan ko sa program namin, hindi siya madalas. Yun ang ina-expect ko bago ako dumating dito. Medyo trained naman tayo doon kasi nakapag tayo before, meron na tayong graduate school experience. Pero ayun, kaya din siguro hindi ganun pakak na, uy, ang hirap nito, hindi naman ganun. Tapos, pero challenging pa rin, challenging siya syempre. Kasi you have to balance your time. Lalo pag may maliit ka, lalo siguro pag may work ka, kasi ngayon ala akong work. Tapos, ayun, tapos andait, diba, marami kang iba inisip, application sa work, lahat. Bumaba lang si Tatay saglit kasi ayusin daw niya yung headlight ng sasakyan kasi, ewan ko, napundi.
Yata, ganun. Asan si Jeboy? Si Jeboy. Si Jeboy. Uy. Ayun nga, no, usapang ano tayo, international student. Ayun lang naman yung challenges sa ano, sa mga activities sa school kapag, syempre, kapag nag-work, kapag may kasamang kids. Pero all in all, okay naman. Okay talaga. Ako na-enjoy ko siya personally. Tapos ang isa pa sa kaibahan dito, syempre yung cultural diversity. Kasi iba-iba, galing sa iba-ibang country. Ayun, iba-ibang lahi yung mga kaklase. Which is maganda din kasi nakakarinig ka ng point of view ng galing sa iba't ibang, ibang lugar sa mundo, diba? Tapos, yung mga instructors, they are very considerate. Mabait sila, magaling, sila talaga. You can really observe mastery of the subject matter. Tapos sa assessment, yun nga, for example, ito midterm or final exams, minsan mahirap kasi broad masyado yung maraming topics or chapters covered sa isang exam. Kaya ayun, kailangan talaga ng plenty of time to review. Though hindi ganun kaganda yung study habits ko. So ayun, maganda syempre sa mga students ay maayos yung study habits talaga. Ako kasi puyat kasi sa gabi ko nakakagawa or madaling araw kasi nga si Aya sa akin siya the whole day. Play kami and all, prepare ng lahat ng gamit and sa bahay. Kaya sa gabi ako, madaling araw ako nakakapag-review, nakakapag-aral. Tapos yung maganda din na makahanap ng talaga circle mo na kapag may group works, group activity, yung talagang alam mong reliable na talagang magtutulong-tulong kayo para maging maayos yung isa-submit. Kasi meron ditong yung student misconduct policies and yung anti-plagiarism, diba? Kaya dapat talaga secured na lahat ng ipapasa, hindi plagiarized work, talagang well cited ang mga sources. Kaya maganda talaga na reliable yung group mo, talagang alam yung ginagawa, alam nyo sa isa't isa kung ano yung dapat ilagay at dapat hindi. Kasi yung failure ng isa sa grupo, yun kasi sinasabi sa amin pag discuss. Kapag kunwari nag-submit kayo ng ng output, tapos merong part doon yung isa mong ka-group daw na plagiarized, lahat kayo damay. Syempre kasi hindi naman iisip na professor, ay ito lang, ikaw gumawa niyan, siya lang ipapunish. Now lahat kayo makaka-receive ng misconduct letter. So dapat talaga sa grupo na hahanapin natin as international student, talaga nagkakaintindihan kayo na yung error ng isa sa paggawa ng activity or requirement nyo ay error ng lahat as a group. Di ba may mini-maintain tayong dahil international student tayo, meron dapat yung attendance natin maayos, yung grades natin, tsaka tapos kapag bumagsak dito, mag-ano ka na naman, magbabayad ka na naman ng sa susunod semester para makuha mo yung yung course. Yun, add pa sa cost na natin dito, expenses natin dito. Tapos, mahirap din na bumagsak kasi, di ba, hahanap ka pa ng kailan i-offer ulit yung course na yon. Kaya talagang crucial siya. Kailangan, hindi basta na pumapasok ako at nag-quiz ako, nag-exam ako, okay na. Dapat talaga i-monitor natin yung performance natin sa school. Well, anyway, kahit naman hindi ka international student, kahit naman sa Philippines, talaga, as a teacher, di ba, lagi ko sinasabi sa students, yung teacher nandyan para magbigay ng feedback regarding your performance. Pero dapat ikaw personally as a student, di ba, dapat aware ka sa standing mo, sa performance mo sa school, saan yung weaknesses mo para makahingi ka ng tulong ng assistance galing sa iba, di ba? Sa peers or sa parents or sa instructors. Advantage lang din sa mga na may bachelor's degree, master's degree, or PhD bago pumunta dito, yung talagang yung talagang equipped ka na sa dapat mong effort na i-exert sa pag-aaral. Isa pa palang tip mga kabuji, yung bago tayo mag-start ng talagang program natin or ng course, mag-set tayo ng goal sa sarili natin na
ay kailangan hanggang dito lang ako, hindi ako pwedeng maka-receive ng ganto kasi malaki effect niya sa grades natin kasi may sa bawat course noon pa lang during the orientation sinabi na sa amin na nakalimutan ko siya ito lang yung limit na pwedeng maging grade ng student sa bawat course at ito lang yung pwede sa average niya sa buong semester or program. Hindi ko maalala kung C yata, ganun, or B-. Hindi ko sure. Hindi ko maalala. I-recall ko mamaya, i-review ko pa siya. So, ayun, dapat mag-set tayo ng goal sa sarili natin na I'll do my best para, guided tayo. Hindi yung so-so lang na hindi ako papasok or ganito kasi tinatamad ako o kaya okay na tong ginawa ko. Kumbaga talagang kasi sayang din 'di ba ang laki ng binabayar natin sa tuition tapos magaan lang tayo 'di ba? Tapos magsasayang lang tayo ng oras 'di ba? Tsaka ayun, para din natin. Sense of fulfillment na din 'di ba? Pag nakita mong na maayos yung nakukuha mong grades. Another tip pa mga kabuji ay kuhanin yung program, yun talagang gusto nyo. Yung nandun talaga yung puso nyo, yun yung gusto nyong ma-develop sa inyo, yung mga knowledge, skills, and abilities na talagang gusto nyong ma-grasp. Yun talaga yung nandun sa program na yun. Kaya talaga dapat piliin natin mabuti kung alin yung gusto natin, nandun yung path natin, pagkatapos natin mag-aral. Tapos, kasi pagka nandun ka sa gusto mo talaga na program, parang hindi ganun kahirap kasi yun yung gusto mo talagang matutunan. Yun alam mong relevant siya sa and applicable sa gusto mong tahakin in the future at saka kung ano yung current job mo. Ayun, mag-e-excel ka kung saan nandoon yung puso mo, di ba? Another tip sa mga papunta pa lang na international student, dapat prepared tayo emotionally, mentally, physically kasi talagang mahirap din kapag nahihirapan ka sa school tapos mentally and emotionally exhausted ka pa kasi miss mo yung loved ones mo back in your home country. Tapos hindi lang actually yung mga tao, pati yung pet natin na naiwan sa home country natin. Like ako, lagi ko namimiss yung mga aso ko kasi 3 sila, si Ocho, sa Nuna. Tapos talaga natutuwa kasi merong therapy dog tuwing Wednesday pumupunta sa college. Si Sam, ayun talagang kapag nando siya talagang todo sa kanya, todo pet ako sa kanya and play kasi nga talaga naman pala sabi ko nga they are not called therapy dogs for nothing. Talagang yun talaga sinaserve nila yung purpose nila kasi talaga nakakawala sila ng stress, ang bait-bait nung mga therapy dogs. Tapos talagang nakakatulong talaga sila sa mental health ng mga tao, especially sa mga ganun nga sa mga na homesick, namimiss yung loved ones and yung dogs nila, and yung pets nila, talagang nakakatulong sila. Ayun, prepare natin yung sarili natin emotionally, mentally, physically, lahat, financially, ayun, para pagdating dito talaga ang goal ay mag-aral or mag-work or ayun, talagang live your life to the fullest, enjoy yung buhay kasi 'di ba, di naman tayo nandito lang para aral, work. Talaga din, bond din with kung kasama mo yung family mo. Tapos din, enjoy mo yung bagong surrounding, bagong environment, meet new people. Ayan, yung Filipino community, tapos yung mga yung galing sa iba-ibang mga bansa nakikilala natin sa work or sa school. Masaya din siya, exciting siya, fun talaga to meet new people. Kasi you are seeing the world, kumbaga, in a new perspective. So, silip ako ni tatay. Kasi you are seeing the world, kumbaga, in a new perspective. Yung parang dati, ito lang yung alam mo, andito ka lang. Though malawak naman yung Philippines, so marami kang pwedeng explore doon. Pero iba din kapag nasa foreign country ka na, ganito pala yung culture dito, iba yung practices dito, both in labor, in school, workplace, lahat. Maraming differences, kaya din, nakakatuwa lang din na ang daming aha moments, ang daming realizations. Of course, nami-miss natin mga loved ones natin sa Philippines, kaya ang maganda talaga, constant communication with them. Ayun, updating. Kaya this is actually sa mga namin talaga, purpose namin ng pag-vlog para na-update sila with our mga dito, activities dito, lalo na sa paglaki ni Aya kasi parang din way of storing memories din namin yung pag-vlog.
Yan, hinihintay ko na lang matapos actually to si tatay na magpalit ng bumbilya ba yun. Tapos si Aya, pinapaidlip ko lang konti kasi nakatulog lang siya nung susunduin na nila ako, which is like few minutes lang. Kaya para hindi siya masyadong mabitin, hintayin lang namin siya. Ano ginagawa mo, kuya? Napalitan ko ng headlight. Napundi tong isang bumbilyo eh. Pero parehas ko nang papalitan. Paano mo nalaman kung ano gagawin mo? YouTube. YouTube University. Yung isa napalitan ko na. Tama na may ginagawa mo. Tayo baka lalo namang mapundi pa pati iba. Kumadaw ko itong kabila. Ha, lamig! Bumili lang kami ng konti sa Costco, mga kabugi. Ang lamig. May liwanag pa kanina nung pumasok kami ngayon. Ha! Ilang degrees ba? Lamig! Karoon! Nakauwi na kami mga kabuji. Ayan, ang pagtas ng midterms, naasikasuhin naman natin yung mga pending natin case studies, saka mga assignments hindi pa tapos. Ayan, gabi tayo madalas gumagawa. Madalas nga 12 hanggang 3, 4, ganyan. And another tip, mag-invest tayo at magbaon ng mga memo pads kasi kailangan natin yan dahil... Hi! Ayan, gising pa si Kabuji kaya hindi talaga tayo totally makain ako ng ice cream. Oh! Pakita mo te. Ayun, na-edit kasi sa sasakyan kaya may energy na naman kaya sigurado mamaya na naman ako makakapag-start nito. Pero check ko lang ulit kasi baka may mga deadlines na hindi ko na alala. Ano yan? Ice cream. Ice cream. Ayan, invest tayo sa mga memo pads kasi kailangan talaga natin ng mga paalala sa buhay dahil minsan talaga kapag, lalo kapag like 4 or mahigit yung mga courses sa isang semester, talagang may malilimutan ka kasi may quiz, may assignment, case studies, may kailangan mag-advanced reading para para sa susunod na mga lessons, chapters. Ayun. Kaya kailangan talaga yung time management, which is walang-wala talaga ako nun. Time management talaga kailangan kapag mag-international student or kahit student naman tayo, di ba? Kahit sa natin home country. Talaga time management ang isa sa mga secret talaga para maging okay lahat. Smooth lahat yung natin, yung studies. Ayun lang. Halos na share. Ayun lang mga kabuji. Ayun, yun lang naman siguro ang wala na akong ano pa ba pwede kong... Kamusta naman yung naging grade mo no first sem? Okay naman yung grade natin. Nakaan naman. Puro A+. Nakapasa naman. Hindi naman lahat. Oh, naiya pa. Kaya pinipilit syempre ang motivation mo ba naman sa laptop? Eto. Paano ka namang hindi gaganahan mag-study niyan, di ba? Ayan. Syempre para saan natin, loved ones, sa nagpapaaral sa akin, si tatay, kaya ako galingan. Ayan. Tsaka bilang tayo, suki na mga scholarship sa Philippines, mula elementary yata. Talaga tayo? Kumbaga, batak tayo sa pag-aaral. Ayun. Yung nakakasunod naman tayo kahit paano sa lessons. Ayun. Ice cream. Ayan. Yun muna siguro na. Yun muna mga kabuji. Susunod mag-update ako kung may mga recent na mga updates about sa international students, which is hindi ko din talaga ganong nafo-focus kasi nga, mahirap din talagang magbasa ng ibang mga news o kaya parang minsan nakaka-affect pa sa atin, di ba? Kaya, ayun. Yun lang muna mga kabuji for today's vlog. Samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na vlog at salamat po sa pag-support sa amin and continue to support our channel by liking, sharing our content at sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe po. Thank you po. Hello po sa mga family namin sa Philippines.